Eto na at kikilos na talaga dahil ilang araw din talaga ako nagmukmok at walang gana kumilos. Stress na stress talaga ako at isip ako ng isip dahil nga dun sa nangyari sa Gcash ko. Hindi ako makatulog ng ayos, hindi makakain ng maayos, tapos wala talaga akong gana kumilos, palagi lang ako nagkukulong sa kwarto. Kaya ang ligalig din talaga ng bunso ko dahil yung bunso ko gusto palagi nasa labas. Ang ginagawa ko, pinapanood ko na lang siya palagi ng TV para hindi siya magyaya sa labas. Meron kasi akong CapCut tapos nakasubscribe ako doon. Nakalagay nga yung Gcash ko sa account pala ng asawa ko nakalagay, hindi pala sa mismong account ko. Tapos ito naman pangalawa kong anak palagi nun ginagamit yung cellphone ng asawa ko. Hindi ko naman alam na nag-download pala siya ng laro na may bayad. Tapos ito nga ilang araw din talaga ako hindi nakapaglinis kaya ito naglinis na ako at naglinis nga muna ako dito sa CR dahil napakadumi na talaga ng CR namin. Tapos itong lagayan namin ng toothbrush, weekly ko talaga to nililinisan kaya lang hindi ko talaga nalinisan. Ganito talaga ang mangyayari sa bahay kapag tayo mga nanay ang hindi kumilos. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko na muna iisipin yun, hahayaan ko na muna. Lilipas din naman at makaka-move on din. Sabi nga ng asawa ko, hayaan ko na lang daw kung ayaw ibalik, kikitain pa din naman daw niya yun at mas doble pa yung balik. Dahil sa totoo lang, reklamo talaga ako ng reklamo sa asawa ko. Sabi ko, sumasakit na talaga yung ulo ko sa kakaisip. Ganun talaga ako kapag meron akong iniisip na i-stress talaga ako at wala talaga akong gana kumilos. O siya, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Ito nga nakatapos ako sa paglilinis ng CR tapos nagising na nga tong bunso ko. Tingnan nyo naman, nakakaawa dahil akala niya iniwan ko na naman siya. Ang sarap-sarap nga ng tulog niyan at basta magising yan, diretso yan sa kusina at dito kaagad niyan ako tinitingnan. Ito nga maglalaba na ako, tingnan nyo naman, tambak na naman itong mga labahin ko at kailangan ko na talaga maglaba. Bago ko nga asikasuhin ang mga labahin ko dahil bukas ko pa naman yung lalabhan, ibababad ko na lang muna, naghugas nga muna ako ng mga hugasin dito sa lababo para nga makapagluto na ako ng panghapunan namin. Dahil hapon na din talaga ng mga oras na yan dahil magising nga ang bunso ko ay inasikaso ko na muna. Tapos ayun, nung nanonood na ulit siya ng TV, eto nga tinuloy ko ng paglilinis ko. Pero sa totoo lang, hirap din talaga akong kumilos at gumawa ng mga gawaing bahay dahil yung bunso ko napakaligalig talaga nun. Ayaw talaga niya na mawawala ako sa paningin niya. Kapag nga nanonood siya ng TV, kailangan katabi niya ako at nakahawak talaga siya sa akin dahil baka mamaya iwanan ko na naman siya. Yung tipong kahit busy siya sa pinapanood niya, kapag naramdaman niyang wala na ako sa tabi niya, naku, maghahanap na talaga yun. Tapos eto nga, pagkatapos ko magluto ng panghapunan namin, pinagbukod-bukod ko na tong mga labahin ko, tapos eto't binabad ko na para kinabukasan, iwawashing ko na lang. Ngayon nga din sana ang gabi ako maglalaba, kaya lang ang lamig talaga, kaya bukas na lang ako maglalaba. Tapos masakit nga din ang balakang ko, baka lalong sumakit kapag naglaba pa ako. At ayun nga, pagkatapos kong ibabad ang mga labahin ko, naglinis naman ako dito sa sala. Hindi pa nga din ako nakakapagpalit ng sofa cover, siguro sa isang araw na lang kapag nagpalit na din ako ng mga bedsheet. Sa totoo lang, kapag naglinis ako, saglit lang talaga ang linis dahil yung bunso ko mahilig na talaga magkalat. Tapos eto namang cabinet ko dito sa salas, hindi na talaga yan nawala ng nakapatong. Pagkakaligpit ko, maya-maya may nakapatong na naman. Eto nga't may mga nakasampay pa ako dito at dahil maglalaba na ako bukas at gagamitin ko ang hanger, niligpit ko na at tiniklop na din.